Lalong naaasar na ang China mga kapatid kasi sunod-sunod na no yung pagpapatrolya ng Pilipinas kasama yung mga kaalyado nating bansa. At ang balita nga natin sasama na rin daw ang Australia sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. So talaga mababad trip sila doon mga tol no. So bigyan natin ng reaction and commentary itong balitang to mula kay John Reps mga kapatid. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Subscribe ka na rin ha. Nakaalerto ngayon ang puwersa ng hukbong dagat ng China sa West Philippine Sea dahil matapos ang joint patrol ng Pilipinas at Amerika ay kaagad naman itong sinundan ng isa pang joint patrol na isinagawa naman ng Australia at Pilipinas na nilahukan ng mga eroplano at mga barkong pangdigma nito. Pero ayon sa China ay nakahanda silang ipakita upang depensahan ang kanilang pambansang soberanya. Kaya para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. Kala mo naman na atakihin sila nung depensahan na pinagsasasabi nito mga Chekwan to. Nasa eksena ang Chinese People's Liberation Army Navy at nasa mataas na alerto nang maglunsad ang Amerika at Pilipinas ng magkasanib na pagpatrolya sa West Philippine Sea na nagsimula noong Martes, kung saan ang presensya ng Chinese Navy ay nakahanda upang humadlang sa mga potensyal na provokasyon at ipakita ang mga kakayahan ng China na pangalagaan ang pambansang soberanya at seguridad at interes sa dagat. Habang naglalayag ang mga barko kasama ang mga eroplano ng Amerika at Pilipinas, ang frigate naman ng China na Yunqing na kaanib ng hukbong dagat ng PLA Southern Theater Command ay nagsagawa rin ng regular na pagpatrolya sa mga karagatan sa South China Sea, sinabi ni Senior Colonel Chan Chun-li na tagapagsalita ng command sa isang press release. Hindi nagustuhan ng China ang ginagawang pagpapatrolya ng Amerika at Pilipinas. Ayon sa China, sinabutahi umano ng hakbang ng Pilipinas ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon at nilabag ang diwa ng deklarasyon sa pag-uugali ng mga partido sa South China Sea. Dami nilang alam, dami nilang sinasabi. Labag na nga yung ginagawa nila kadalasan. Di pala kadalasan, lagi. Lagi na silang lumalabag mga tol. Dahil yung kabuuan ng South China Sea, tinuturing nilang kanila kahit nahalabag naman yan sa international law. So sino ngayon ang lumalabag sa batas, di ba? So ngayon, bad trip sila at nagpapatrolya lang naman ng Pilipinas at saka US. Dito lang naman yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi naman tumatawid sa kanila. Pero bad trip sila, no? Sinabi naman ni Zhang Junzi na isang Chinese naval expert na limitado lamang ang kakayahan ng Amerika at Pilipinas na nakadeploy sa joint patrol habang ang presensya ng China sa panahon ng joint patrol ay nagsisilbing deterrent force at ipinapakita na ang China ay may kakayahan sa pangangalaga ng pambansang soberanya at seguridad at mga interes sa maritime. Ayon kay Junli, sa panahong iyon ay mayroon silang nakadeploy sa lugar na dalawang Type 054A frigate, Y-9 surveillance aircraft at mga fighter jets malapit sa lugar. Okay, ba't di sila nang harang? Na? Puro sila tutol-tutol lang. Eh di kung talagang tutol sila, di sana hinarang din nila. Nang nakatikim sana sila. Dagdag naman isang ang tanging tamang landas para sa Pilipinas ay bumalik sa pag-uusap at negosasyon sa China at lutasin ang mga alitan sa pamamagitan ng mapayapang paraan dahil kung gaano kagalit ang Pilipinas ay mas lalo silang galit sa pananabutahe daw ng Pilipinas. Ngayon naggusto nilang pakikipag-usap. 127 na yung diplomatic protest na naisasubmit natin. Wala naman silang tugon. Anong pakikipag-usap ang gusto nitong mga Chekwan to? Eh hindi nga sila umaayos, di ba? Ayon sa international law, 200 nautical miles EEZ ng Pilipinas. Susundin lang naman nila yung batas eh. Yun lang ang kailangan nilang gawin, tapos na lahat ng problema, mga tol. Tapos na lahat ng problema kung susundin lang nila ang batas. Ang problema, matitigas din ang mga mukha nila eh, no? Yung mismong nagsasabing UNCLOS, pirmado nila mismo, eh hindi nila nare-respeto. So ano pang aasahan nito mga to?
Galit ang China sa joint patrol ng Amerika at Pilipinas. Abay hindi pa nagtatapos ang isinasagawang pagpapatrolya na yan dahil umarangkada na rin kahapon ang pinagsanib na puwersa ng Australia at Pilipinas sa isa pang joint patrol na isinagawa pa rin sa West Philippine Sea kung saan nilahukan ito ng mga eroplano at barko, kabilang dito ang HMAS Toowoomba, isang P-8 Poseidon Maritime Surveillance Aircraft ng Royal Australian Navy. Sa Pilipinas naman ay ang BRP Gregorio del Pilar, BRP Davao del Sur at 5 Philippine Air Force Surveillance Aircraft. So galit din daw mga tol no ang China sa ginagawa ng Pilipinas at pagsasabotahe daw sa usaping pangkapayapaan mga tol. No? Sila pa ngayon ang nababad trip, no? Sila pa ngayon ang naiinis. Samantalang ang Pilipinas, sobrang tagal na talagang nagtitimpi sa kanila. 'Di ba? Sobrang tagal na. Pagtatayo nila ng mga isla dito sa ating bakuran, sa ating teritoryo, yung panghaharang nila ng mga barko sa mga resupply mission, yung Pag-asa Island na inaangkin din nila at yung patuloy nilang pang-aangkin mga tol. Tulad ng sinabi ko kanina, simple lang ang magiging kasagutan dyan eh. Wala sa Pilipinas kasi ipinagtatanggol lang natin yung claim natin. Actually, hindi nga tayo kumikilos ng agresibo eh. Sila lang eh, di ba? Ito, joint patrol nga lang tong ginagawa natin mga tol. Nagpapatrol nga lang yung mga yan eh. Tapos samantalang sila nakahanda, kala mo sila lulusubin eh, no? Samantalang yung ginagawa nila, nilalabag nila yung international law. Wala silang respeto sa soberanya natin. Binabastos nila yung mga PCG natin. Binabastos nila yung gobyerno natin. Sobrang dami na nating diplomatic protest. Diplomasya mga tol ang gusto ng Pilipinas kaya nga may diplomatic protest eh. 'Di ba? So iniisnab din nila yung diplomatic protest natin mula nang maupo si PBBM mga tol. Nasa 126 or 27 na yun na ipapadala natin. Wala naman silang action diyan mga tol. Ngayon sila pa ngayon ang gustong dapat daw pinag-uusapan para sa mapayapang ay nako. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa sinasabi ng China, mga tol, no? Para sa kabuuan nitong video to kasi meron pang kasunod to yung sa 73rd anniversary ng Scout Ranger mga kapatid. Pwede mo mapanood yan dito sa channel ni John Reps mga tol. So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka na lang sa baba mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.